Noong panahon ng Cold War, ang Soviet Union ay nagdevelop ng isang proyekto na tinawag nilang Patriot, na layuning baguhin ang genetic ng mga tao upang malampasan nila ang kanilang natural na kakayahan at maging super armas. Bukod sa proyektong ito, isa pang proyekto na tinawag na Module Isang ay dinevelop ni Professor August Kuratov, na nagnanais gumawa ng teknolohiya na kayang kontrolin ang kahit anong uri ng makina. Kahit na pinagsikapan ng mga siyentipiko, nabigo ang eksperimento, kaya pinasara ng mga awtoridad ang buong departamento kung saan siya nagtrabaho. Lubos na nabigo, ninakaw ni Kuratov ang mga research mula kay Victor, ang pangunahing siyentipiko sa Patriot Project. Hawak ang material, sinimulan niyang i-develop ang kanyang sariling mga superhuman nang walang anumang supervision. Ngunit, hindi tulad ng mga eksperimento na pinayagan ng gobyerno, ang mga eksperimento ni Kuratov ay walang sinusunod na etika. Dahil dito, maraming guinea pigs ang hindi nakaligtas. Kabilang sa mga nakaligtas ay sina Lernek, na may kakayahang kontrolin ang mga bato, Arces, na kayang maging isang super malakas na Bearman, Khan, na may kakayahan ng isang ninja, at Zinnia, na kayang kontrolin ang sariling temperatura at gawing invisible ang katawan kapag nakasalamuha sa tubig. Sa huling yugto ng Cold War, natuklasan si Kuratov at inaresto dahil sa kanyang mga krimen laban sa sangkatauhan, ngunit nakatakas at nagtago sa lumang genetics laboratory. Nagpa siya ang mga awtoridad na sirain ang lugar upang tapusin ang lahat ng research. Alam ni Kuratov na maaaring mangyari ito, kaya ginawa niyang bomba ang sariling laboratorio at pinagana ito sa oras ng pag-atake, nagdulot ng malawakang pinsala. Kahit na may nakapinsalang pagsabog, nakaligtas si Kuratov, ngunit nakontaminate ng mga substansya na ganap na nagbago ng kanyang genetic code. Ngayon, bilang may-ari ng nakakatakot na lakas ng katawan, naging sobrang makapangyarihan si Kuratov at hindi na mapigilan ng mga awtoridad, kaya natapos niya ang research ng kanyang orihinal na proyekto, ang Module 1. Sa wakas, ikinakabit niya ang imbensyon sa kanyang katawan, at nagkaroon ng kakayahang matagal na niyang hinahangad, ang kapangyarihang kontrolin ang kahit anong uri ng electronic device. Sa kasalukuyang panahon, isang negosyante ang nagpapakita sa militar kung paano gumagana ang isang bagong makina na ginawa para sa labanan. Ngunit hindi tulad ng iba, hindi na ito kailangan ng sinuman para kontrolin ito at mayroon itong artificial intelligence na kayang iwasan ang mga atake at tamaan ang maraming target ng sabay-sabay. Upang patunayan ang potensyal ng aparatong ito, pinapadala ng negosyante ang sariling mga Russian tanks upang subukang tamaan ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sinimulang sirain ng mga motorized robots ang mga Soviet tanks at pati na ang mga helicopters, kahit hindi sila nakaprogram para gawin iyon. Nag-alala, tinawag ng negosyante ang mga reinforcements upang tapusin ang mga robots, ngunit winasak ng mga makina ang buong military arsenal ng base. Sa sandaling iyon, ang mga robots ay tumingin sa command center kung saan naroon ang negosyante at sinimulang barilin ang lugar, winasak ang mga computers at pinatay ang lahat ng tao gamit ang isang huling missile. Bigla, lumabas si Kuratov mula sa usok, ganap na nabago, at kinuha ang kontrol ng mga robots. Dinala sila sa Russia upang pahirapan at makuha ang kanyang paghihiganti. Sa napakaikling panahon, umabot ang balita tungkol sa ginawa ni Kuratov sa Ministry of Defense at nagpa siya, si General Dog na buhayin muli ang Patriot Project. Iniwan si Major Elena na responsable sa paghahanap ng mga superhumans na nilikha ng kontrabida at hikayatin silang tulungan ipagtanggol ang buong planeta laban sa bagong banta. Dinala ng General si Elena sa dating headquarters ng Patriot Project upang makilala ang team at simulan ang investigasyon sa kinaroroonan ng mga Guardians. Hinihikayat silang subaybayan ang anumang kakaibang pangyayari sa nakalipas na ilang taon. Sa tulong ng Soviet database, nakahanap ang intelligence team ng ilang kahinahinalang ulat na nagtuturo sa iba't ibang lugar sa planeta at nagpasya silang magsimula sa Armenia, kung saan may bali-balita na isang stoneman ang nakita na sinusubukang magtago. Dumating sila sa monastery kung saan si Lernek ay naging isang hermit upang iwan ang kanyang dating buhay. Nang makita siya ni Major Elena, ipinakilala niya ang sarili bilang supervisor ng Patriot Program, at binalaan siya ni Lernek na gagamitin ang kanyang kapangyarihan kung susubukan siyang dakpin. Ngunit sinabi ni Elena na ang tanging layunin niya ay bigyan siya ng pagkakataon para sa paghihiganti. Hindi interesado dito, sinabi ni Lernek na wala na ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ngunit ipinaalam sa kanya ng Major na buhay pa si Kuratov at plano niyang lipulin ang buong Russia. Sa revelasyon na buhay pa ang scientist, hindi na nagdalawang isip si Lernek at nagpa siya na sumali sa Guardians Initiative,
sumama kay Elena sa susunod na recruitment drive sa Kazakhstan. Sa gitna ng disyerto sa Central Asia, nakaharap ni Khan ang isang grupo ng mga kriminal na ipinadala ni Kuratov na sinusubukang dakpin siya. Ngunit habang papalapit ang isa sa mga sasakyan sa kanyang direksyon, nagawa niyang dumaan sa pamamagitan nito gamit ang kanyang teleport power at hatiin ang kotse sa gitna kasama ang isang agent na nasa likurang upuan. Pagkatapos ng unang atake, nagsimula ang mga snipers na barilin si Khan, ginagawa ang lahat upang tamaan siya, ngunit nagawa niyang iwasan ang lahat ng projectiles habang hiniwa ang mga katawan ng kalaban na parang papel. Sa pagtatapos ng laban, lumitaw si Lernek at inimbitahan ang kanyang matagal ng kaibigan na sumali sa kanya sa paghihiganti laban kay Kuratov, at pumayag siya, ngunit sinabi niyang hindi ito magiging madali. Kasama nila ang isang grupo ng mga sundalo upang imbestigahan ang ulat ng isang bearman na nakita sa Siberia at natuklasan nila na isa pa ito sa mga Guardians, si Arces, na nag-iisa sa isang cabin sa gitna ng kagubatan. Habang iniimbestigahan ang lugar, natagpuan ng militar ang isang lihim na laboratorio at sinimulang siyasatin ito nang mahuli sila ni Arces. Ngunit nang makita niya sina Lernek at Khan, agad niyang naunawaan ang sitwasyon at pumayag na tulungan sila. Kapag halos kumpleto na ang team, umalis ang trio patungong Moscow kung saan si Zinnia ay sumali sa isang circus upang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa mga palabas, na nag-aakit ng mga tao at kumikita ng malaki. Pagkatapos ng isa sa kanyang mga palabas, pumunta si Zinnia sa dressing room kung saan naghihintay si Khan para makipag-usap. Ngunit dahil nawala ang kanyang memorya dekada na ang nakalipas, hindi niya nakilala si Khan at agad na inatake siya. Hindi alam ang tungkol sa kanyang amnesia, nahirapan si Khan, iniisip na gusto lang ni Zinnia na alalahanin ang mga lumang panahon nang magkasama silang nag-training. Ngunit nang mapansin niya ang presensya ni Lernek, nagsimulang maunawaan ni Zinnia na may kakaibang nangyayari dahil pareho silang kausap siya na parang matagal ng magkakaibigan. Kahit naguguluhan, nanatiling nasa depensa ang babae at inatake si Lernek, na alam eksakto kung paano tumugon sa kanyang mga atake dahil siya ang nagturo sa kanya noon. Ngunit lumitaw si Arces at pinutol ang laban, ipinaliwanag na lahat sila ay magkakaibigan noon at siya rin ay may kapangyarihan tulad niya. Sa tulong nito, napakalma na si Zinnia at inimbitahan siya ng guardian na sama-samang talunin si Kuratov, ang lalaking nagpahirap sa kanilang buhay. Pumayag si Zinnia na sumali sa team at nagbahagi ng higit tungkol sa pagkawala ng kanyang memorya. Ipinaliwanag na sinabi ng doktor na babalik ang kanyang alaala sa paglipas ng panahon, ngunit higit 40 taon na ang lumipas at natatandaan lamang niya ang kanyang pangalan dahil sa isang singsing sa kanyang daliri. Kapag kumpleto na ang team, handa na sila para sa kanilang unang misyon. Sinabi ni General Dogiv na natagpuan nila ang mga ninakaw na tank sa tagong lugar ni Kuratov, ngunit kailangan nilang kumilos ng mabilis bago mawala ang kanilang surprise element. Ang grupo ay pumunta sa isang lumang junkyard kung saan natagpuan nila ang ilang gwardya at naghanda na umatake. Ngunit dahil umuulan, nagdesisyon si Zinnia na siya ang mauuna, sinasamantala ang tubig upang maging invisible at siyasatin ang linya ng kalaban. Habang tahimik na dumadaan sa mga sundalo, sinusubukan ni Lernek na makipag-ugnayan sa base para subaybayan si Kuratov, ngunit hindi siya marinig ni Elena dahil na-block ang signal. Hindi niya alam na ni Kuratov na naroon sila. Tahimik na umuusad si Zinnia, hindi napapansin ng mga gwardya, ngunit isa sa kanila ang nakakita sa mga yapot at sa mga patak ng ulan na tumatama sa acrobat at agad na binuksan ang kanyang thermal vision goggles. Nang mapagtanto niyang may taong invisible sa gitna nila, nagbabala siya sa kanyang mga kasamahan na agad na nagbaril sa isang gas pipe, na nag-freeze sa katawan ni Zinnia at ipinakita ang kanyang totoong anyo. Sa kabilang panig ng tagong lugar, si Arces ay nag-transform sa kanyang half-man, half-bear form at umuusad, tinatamaan ang mga sundalo gamit lamang ang kanyang lakas. Dahil sa kanyang kakayahang parang tank, halos hindi man lang nataman si Arces ng mga bala, kaya binato niya ang isang super heavy barrel sa isa sa mga gwardya. Nang tuluyang ma-realize ang kawalan ng bisa ng tradisyonal na armas, naghanda ang mga lalaki ng isang hunting net na sa wakas ay nagtagumpay sa pag-immobilize kay Arces. Hindi alam ang sitwasyon ni Arces, patuloy si Khan sa pagdaan sa mga sundalo parang isang multo, tahimik na inaalis sila. Pagkatapos nito, naipit si Khan ng isang buong grupo ng mga lalaki, ngunit nagawa niyang asikasuhin sila ng mabilis, pinapatay lahat bago pa man mahulog ang unang katawan sa lupa. Biglang lumitaw ang isang sniper, at nagawa ng ninja man na neutralize siya gamit ang throwing knife,
ngunit nabigla siya at tinamaan ng isang uri ng sedative na nagdulot sa kanya na mawalan ng malay at mahulog sa lupa. Bilang nag-iisang guardian na nakatayo pa, ginamit ni Lernek ang mga bato sa paligid upang bumuo ng stone fists na kayang pumatay ng maraming kalaban. Ngunit habang dumarami ang mga kalaban, kinailangan niyang pagtipunan ang mga bato sa paligid ng kanyang katawan, na nagbuo ng halos hindi matibag na armor. Ganap na protektado, tumakbo ang Master Stonebender patungo sa mga gwardya at nagawa niyang pabagsakin silang lahat sa isang bagsak, na nagdulot ng malakas na strike. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Kuratov at sinubukan ni Lernek na panatilihin ang distansya para magkaroon ng kalamangan. Ngunit nagawa ng kanyang kalaban na lumapit at literal na winasak ang armor sa pamamagitan ng isang suntok. Mag-isa at nasa disadvantage, nagkaroon lamang ng kaunting oras si Lernek para bumuo ng parang helmet mula sa mga bato upang ipagtanggol ang sarili sa mga suntok. Ngunit nagawa ni Kuratov na patamaan siya gamit ang tuhod sa likod, na iniwan siyang halos walang malay sa lupa. Dahil hindi niya makontak ang mga guardians para malaman kung ligtas sila, nagpadala ang major ng helicopter para iligtas sila. Ngunit pagdating niya sa lugar, natagpuan lamang niya si Lernek na walang malay. Hindi kalayuan, nahuli nina Arces, Khan, at Zinnia ni Kuratov, na inalok silang sumama sa kanya. Ngunit nang tumanggi silang lahat, ipinatupad ng kontrabida ang kanyang plano nang wala sila, iniutos ang isang hukbo ng mga military vehicles na dumaan sa gitna ng Moscow at sirain ang lahat sa kanilang daraanan. Habang kumakalat ang takot, nagsimulang lumikas ang mga mamamayan ng lungsod. At ang general, na sa totoo ay traidor, pumunta kay Kuratov para kunin ang kanyang bahagi ng kasunduan, dahil nauna na niyang inayos ang ambush para mahuli ang mga guardians. Ngunit sa huli, naging walang silbi ang kanyang pagtataksil. Nawalan ng pasensya si Kuratov at sinakaw siya hanggang sa siya ay mapatay. Sa ospital, nagising na sa wakas si Lernek at sinabi sa major kung gaano kasama ang kanyang naranasan, na nakaligtas pa siya upang mailibing ang kanyang sariling anak na babae at mga apo. Naantig, sinubukan ni Elena na aliwin siya, ngunit naantala nang lumitaw ang isang nurse, na nagsabi na may isang scientist na dating nagtrabaho doon ang nais makipag-usap sa kanya. Interesado, iniwan ng major ang kwarto at natuklasan na ang scientist ay si Victor, ang taong responsable sa Patriot Project noong panahon ng Cold War, na nag-alok ng kanyang tulong upang pigilan ang pagkawasak na ginagawa ni Kuratov. Sinabi ni Elena na nahuli na ang ibang guardians at hiniling sa kanya na tumulong sa pagpapalaya kay Lernek habang siya at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa base ni Kuratov para iligtas ang natitirang miyembro ng grupo. Sa base, matapos alisin ang mga gwardya, nagawa na ng major na palayain ang mga guardians at ipinaalam sa kanila ang pagtataksil ng general, na sinabing siya na ngayon ay 100% nasa command. Samantala, ninakaw ni Kuratov ang isang transmitter at ginamit ito upang kontrolin ang isang lumang Soviet space station na itinayo noong panahon ng Cold War. Pag-alam ng Ministry of Defense dito, agad silang nag-alerto, sapagkat kung magpapatuloy si Kuratov sa pagkontrol sa iba pang satellites na umiikot sa Earth, magkakaroon siya ng kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng makina sa planeta ng sabay-sabay. Upang subukang pigilan ang kontrabida, nagpadala ang Ministry of Defense ng ilang fighter planes patungo sa transmitter para sirain ito at patayin si Kuratov. Ngunit pag napansin ni Kuratov ang mga papalapit na kaaway, kinontrol niya ang mga robots upang pabagsakin ang mga aircraft habang siya ay protektado ng force field. Inaasahan na mabibigo ang unang pag-atake, gumawa ang mga scientist ng gobyerno ng espesyal na suits para sa bawat guardian, pinalakas ang kanilang depensa at pinalaki ang kanilang kapangyarihan, iniikma sa kanilang mga kakayahan. Sa bagong kagamitan, nagsimulang mag-develop at matutunan ng mga guardians na kontrolin ang kanilang mga kakayahan. Madaling hawakan ni Lernek ang kanyang bagong electric whip, kinokontrol ito mula sa mga bato sa istruktura. Para kay Zinnia, ang kanyang bagong suit ay may kakayahang maging invisible kahit wala sa tubig, na nagpapahintulot sa kanya na mawala ang anumang hawak niya. Ngayong sanay na ang lahat sa kagamitan, sinimulan ng mga guardians ang mas matindi pang training hanggang natutunan nilang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan. Bilang isang team, habang handa na ang lahat, bumuo ang Ministry of Defense ng plano kung saan ang mga guardians ay dapat sirain ang transmitter at i-deactivate ang force field upang tuluyang matalo ng military si Kuratov. Upang mas mabilis maharap ang kontrabida, nagpa siya ang mga guardians na hatiin ang kanilang lakad. Sinimulan ni Lernek ang pag-atake mula sa subway, gamit ang kanyang kakayahan upang pabagsakin ang lupa sa paa ng isa sa mga gwardya. Ginamit ang kanyang whip, itinapon niya ang isang sundalo sa rearview mirror ng kotse at itinapon ang iba pa. Ngunit pagdating ng mga reinforcements na umaatake, napilitan si Lernek na gumawa ng bagong estratehiya at nagpa siya na gawing parang shield ang kanyang whip upang ipagtanggol ang sarili.
Habang patuloy na dumarating ang mga sundalo, nagtago ang superhuman sa likod ng hanay ng mga sasakyan hanggang makita niya ang isang puwang at sinamantala ang pagkakataon upang neutralize ang mga gunmen sa pamamagitan ng pagwhip sa mga bintana ng lahat ng sasakyan at pinalubog sila sa kuryente. Sa labas ng gusali, tumakbo ng buong lakas si Arces sa isang kotse, na nagdulot ng paglipad ng gunman sa likod ng sasakyan. Sa sandaling iyon, ipinasa ni Zinnia ang isang uri ng kanan sa Berman, na ginamit niya upang patayin ang 12 ng sundalo na sumusubok silang atakihin. Upang maiwasang tamaan, ang ilan sa mga lalaki ay umatras sa likod ng isang jeep, kung saan nakita nila ang isang invisible silhouette at nagsimula silang mag-shoot. Akala nila si Zinnia iyon, ngunit bahagi lamang iyon ng bitag niya upang mapaputok nila ang kanilang sariling kasama. Kahit na mabilis at agile sila, nawala ng advantage ang Guardian Duo nang dumating ang mga tauhan ni Kuratov na may dagdag na reinforcements kasama ang mga super tech robots na nagpapaputok ng missiles. Kasabay nito, ang patuloy na pagbaril patungo kay Zinnia ay natupad ang pinakamalaking takot ni Arces. Nawalan siya ng kanyang human side at tuluyang naging isang bear. Ngayon, mas mapanganib kaysa dati, umatake ang bagong nilalang sa mga sundalo na wala ng pagkakataong mabuhay. Matapos talunin ang mga humans, inatake ni Arces ang isa sa mga motorized robot ni Kuratov at pinapanta ang mga bala nito sa isa pang makina, kaya natupad niyang sirain ang parehong robot ng sabay. Magkasama, si Arces at Zinnia ay nagtungo sa elevator ng isang sirang shopping mall, kung saan nakita nila si Lernek na papunta sa terrace. Mula sa taas, tumawid sila sa isang bumagsak na pylon na nagsilbing tulay patungo sa transmission tower kung saan naroon si Kuratov. Ngunit sa kalagitnaan, napansin sila ng mga snipers na tinamaan si Arces, halos mahulog siya mula sa tuktok ng gusali. Upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan, ginawang shield ni Lernek ang kanyang whip habang tumatalon si Khan mula sa eroplano at nagtagumpay na hatiin ang base kung saan naruroon ang mga snipers. Sa wakas, muling nagkita. Nagpatuloy ang Guardians sa pag-usad hanggang sa makarating sila sa generator, kung saan sinabi ni Zinnia na kailangan nila ng metal upang isara ang short circuit. Ngunit sabi ni Khan na walang metal ang makakatagal sa init, kaya nagpasya si Zinnia na gamitin ang sariling katawan bilang grounding, naputol ang force field at natapos nila ang kanilang misyon. Ngunit tumanggi ang mga Guardians na umatras at patuloy na umaakyat upang harapin si Kuratov. Gayunpaman, ang kanilang bagong suits ay teknolohikal din, at madaling nakokontrol ng kontrabida gamit ang sariling sandata ni Arces para pasabugan siya ng kuryente. Nagpasya si Lernek na umatake at hinalo ang kanyang whip kay Kuratov. Ngunit madali itong naipagtanggol, at parehong na-knockout si Lernek at si Khan ng madali. Nang maunawaan ang sitwasyon, nagpasya si Zinnia na lumapit kay Lernek at gawing invisible siya. Sa ganitong paraan, hindi mahuhulaan ni Kuratov kung saan galing ang mga atake, at nagawa nilang makapagsagawa ng ilang tama gamit ang whip laban sa supervillain. Ngunit nang subukang i-immobilize ang kaaway para tapusin siya ni Khan, sinamantala ni Kuratov ang pagkakataon at na-knockout silang tatlo gamit ang kanyang sobrang lakas. Sa puntong ito, umatake ang kontrabida kay Zinnia, ngunit napansin ito ni Arces at nagpasya na isugal ang lahat upang protektahan siya, kaya bumalik siya sa anyong bear. Ngunit kahit sa berserker mode, na-knockout siya sa isang suntok lamang. Upang iligtas ang kanyang team, hinagis ni Khan ang isa sa kanyang blade sa isang eroplano, na ginamit ang lubid upang makatakas silang lahat. Ngunit habang tumatakas sila, ginamit ni Kuratov ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ang aircraft, kaya napilitang ihulog ng Guardians ang kanilang sarili sa gitna ng ilog. Nang marating nila ang pampang, nagtagpo ang apat kay Elena, na nagsabi na huwag nang bumalik dahil ipinadala na ng Ministry of Defense ang kanilang missiles. Ngunit sa kanyang kapangyarihan, madaling na-deviate ni Kuratov ang mga projectiles na sumabog sa kalangitan. Matapos mabigo ang misyon, sinabi ng Major na ibinunyag ni Victor na maaari nilang gawin ang power transfer, pinagsasama lahat ng kanilang power sa isang tama, ngunit napakadelikado nito. Habang handa ng pasabugan ni Kuratov ang lahat ng satellites sa orbit, nagpasya ang Guardians na isugal ito at sinimulan ang pag-transfer ng lahat ng kanilang powers kay Lernek. Bumubuo ng isang sphere na lumalaki ng lumalaki. Bigla nilang inilunsad ang atake at ang buong bola ng enerhiya ay sumugod kay Kuratov, sinira ang transmitters at winasak ang lahat sa daraanan nito. Sa wakas, natalo si Kuratov, ligtas ang planeta, at makakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga tao habang tinatalakay ng media kung ano ang nangyari at sino ang responsable sa pagtatanggal ng banta. Sa huli, nakipagtagpo si Elena sa Guardians at pinasalamatan sila sa pagligtas ng mundo. Ngunit sumagot sila na hindi sila isinilang upang maging mga bayani at babalik na sa kanilang normal na buhay mula ngayon. Ngunit bago sila umalis, sinabi ng Major na natagpuan na nila ang iba pang survivors ng Patriot Project, na
na maaaring kailanganin nila sa malapit na hinaharap. Kaya, ano sa tingin ninyo sa pelikulang ito? Iwan ang komento sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa shoutout muna natin si Trez Bagitos 203 Underground, Margie Bautista, Leonard Volcan Sr., Bernard Dayag, Archie Kente from Kalibo Aklan, Bushra Samama from Talayan Maguindanao, Ino Suke from Lipata Surigao, Marlo Igad from Magpet, Noah Kilbor Ingat from Caloocan City, Rex Lucino from Dumangas Iloilo, at Teacher Shimathinik from Cavite General Trias. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.